Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay i-click nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. I-click nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Noong gabi ng September 6, 2017, ang mga users ng WePhone ay nakatanggap ng pop-up message mula sa application na nagsasabing ang may-ari ng kumpanya ay pinatay ng kanyang nakakalasong asawa. Ang WePhone ay magsasara na. Kasama ng message ang isang ID number at numero ng telepono. Kinabukasan, inulat sa mga balita ng may-ari ng WePhone ay tinapos ang sarili niyang buhay. Si Su Xiangmao ay ipinanganak noong 1980 sa probinsya ng Fujian, China. Bunso siya sa 5 magkakapatid. Ang kanyang pamilya ay nakaranas ng financial problems pero ang kanyang mga magulang at kapatid ay nagsikap ng mabuti para siya ay mapag-aral mula pa noong high school. Sa kabila ng mga pagsubok, matataas ang kanyang nakukuhang marka at nakakuha siya ng slot sa university para mag-aral ng computer science. Matapos makuha ang kanyang bachelor's degree, nagpatuloy si Su sa pagkuha ng master's degree mula sa Beijing University of Post and Telecommunications. Pagkatapos ay nagtrabaho siya bilang programmer sa kumpanyang Baidu sa loob ng 3 taon. Mahal ni Su ang kanyang trabaho dahil naipapamalas niya ang kanyang talento at galing sa larangang ito. Noong taong 2012, itinatag ni Su ang kanyang sariling technology company sa Beijing at nilaunch ang isang application na tinatawag na WePhone. Ang tagumpay ng WePhone ay nagbigay kay Su ng napakalaking kita. Bumili siya ng isang apartment sa Beijing at isa pang bahay para sa kanyang mga magulang sa kanilang hometown. Nagbibigay din siya ng halos $30,000 taon-taon para sa retirement ng kanyang mga magulang. Si Su ay mapagbigay sa kanyang mga kapatid. Nangako siyang tutulungan ang kanyang mga pamangkin sa kanilang mga gastusin sa pag-aaral para magkaroon din sila ng magandang kinabukasan. Gusto rin niyang magkaroon ng sarili niyang pamilya. Sa taas na halos 5'3" at may tipikal na itsura, si Su ay isang introvert at walang masyadong karanasan sa pakikipagrelasyon. Bagaman ipinakilala siya ng kanyang pamilya sa ilang mga babae at nakipagkita sa mga potensyal na kapareha sa mga dating site, hindi pa rin niya natatagpuan ang perpektong babae para sa kanya. May mga partikular na katangi ang hinahanap si Su sa isang babae. Gusto niya ay isang babaeng malambing, kaakit-akit at family-oriented. Mas maganda rin kung siya ay may household registration sa Beijing para ang kanilang mga magiging anak ay magkaroon ng qualification para mag-aral sa syudad. Para mapabilis ang paghahanap niya ng kapareha, gumastos si Su ng malaking pera para maging premium member sa isang dating site. Ang dating company na ito ay may parang matchmaking service. Nagsasagawa sila ng screening ng mga candidates base sa mga katangiang hinahanap ng kliyente. Nagbibigay sila ng mga reports ng mga potensyal na kapareha at sila na rin ang nag-aayos ng pagkikita ng dalawa. Noong March 30, 2017, nag-arrange ang dating company ng pagkikita ni Su at ng candidate na si Jai Sinsin sa opisina ng kumpanya. Si Jai Sinsin na tatawagin nating Sheila ay ipinanganak noong November 1986 sa Tainan City, Shandong Province, China. Ang kanyang ama ay isang guro sa Shandong University of Science and Technology. Ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho bilang accountant sa parehong university. Nakakuha si Sheila ng kanyang bachelor's degree sa civil engineering mula sa parehong university at kalaunan ay nakakuha ng kanyang master's degree mula sa Beijing Jiaotong University. Ayon sa report ng dating company, si Sheila ay may taas na halos 5'6", hindi pa kasal, nag-aral sa University of California sa loob ng 1 taon at nagtatrabaho bilang civil servant na may buwan ng kita na mahigit $3,000. Siya ay may household registration sa Beijing. Ayon sa assessment kay Sheila, sa kabila ng kanyang privileged background, siya ay highly motivated na tao at walang negatibong ugali na karaniwang issue sa mga mayayaman.
Hindi siya pumupunta sa mga nightclubs. Kaya niyang gamitin ang parehong handbag sa loob ng 2 taon, malapit sa pamilya at itinuturing na angkop na kandidato para sa isang ideal wife. Magandang impression ni Sue kay Sheila. Hindi sila masyadong nag-usap pero nagpalitan sila ng number. Hindi inaasahang si Sheila ang unang nagkusang ayain si Sue na kumain sa labas at manood ng sine kinabukasan. Sinabi ni Sheila kay Sue na isang beses lang siyang nagkaroon ng karelasyon noong college pa siya. Binanggit din niya na tila kapalaran na ang kanilang mga lunar birthdays ay pumapatak sa parehas na araw. Kinagabihan nag-text si Sheila kay Sue at sinabing hindi niya alam pero tingin niya ay na love at first sight siya kay Sue. Sinabi niya rin sa binata na handa siyang magka-baby sa kanya. Excited namang nag-reply si Sue na tila na in love rin agad kay Sheila. Kinabukasan, nag-send si Sheila kay Sue ng video ng isang ibon na lumilipad sa ibabaw ng isang villa at ibinahagi ang detalye tungkol dito. Nagulat at medyo na-pressure si Sue kaya nagpadala siya kay Sheila ng screenshots ng kanyang stock at financial accounts para ipakita ang kanyang financial capability at pagpapatunay na kaya rin niyang bumili ng villa. Noong April 13, 2017, si Sue na sobrang pagka-inlove ay bumili ng Tesla na nagkakahalaga ng humigit kumulang $140,000 para kay Sheila. Agad itong pinost ni Sheila sa social media nang hindi man lang binabanggit si Sue. Noong April 30, 2017, isinama ni Sue si Sheila papuntang Fujian upang ipakilala siya sa kanyang pamilya. Nagpakita ng magandang asal si Sheila. Nagkusa pa siyang tumulong sa gawaing bahay at naglakad-lakad sa labas habang hawak ang kamay ng nanay ni Sue. Nagustuhan siya ng pamilya at umasa silang siya na ang babaeng papakasalan ni Sue. Isang linggo pagkatapos umalis sa Fujian, naglakbay sila patungong lungsod ng Sanya sa Hainan sa kahilingan ni Sheila. Sa mga sumunod na araw, nagpabili si Sheila kay Sue ng isang seaside apartment na nagkakahalaga ng humigit kumulang $470,000. Si Sheila mismo ang nag-manage ng pagbili ng apartment at idinagdag pa niya ang kanyang pangalan sa kontrata. Sa puntong ito ay hindi na komportable ang pakiramdam ni Sue sa mga nangyayari pero natatakot siyang masira ang kanilang relasyon kapag siya ay tumanggi. 40 days pa lang silang magkakilala. Nag-travel sila sa Hong Kong at Macau. Doon ay bumili si Sue ng mga mamahaling brand ng gamit kabilang ang Louis Vuitton, Fendi na bag, Dior na sapatos at isang $50,000 na Cartier na diamond ring, kwintas at hikaw para kay Sheila. Makalipas lamang ang 50 days simula na magkakilala, nakagastos na si Sue ng humigit kumulang $750,000 para lamang kay Sheila. Isinama rin ni Sue si Sheila para makilala ang kanyang mga kaibigan at ipinasilip sa kanya ang kumpanya. Sa kabila nito ay hindi pa niya nakikilala ang mga magulang ni Sheila o ang sino man sa kanyang mga kaibigan. Hindi pa rin niya nabibisita ang lugar kung saan nagtatrabaho si Sheila. Nalaman ni Sue na ang lunar birthday ni Sheila na kaparehas ng sa kanya ay hindi totoo. Natuklasan din niya na may 2 WeChat account si Sheila. Na-realize ni Sue na hindi pa niya gaanong kilala ang kanyang nobya, ngunit tila matindi ang kanyang tama sa babaeng ito. Pagsapit ng May 31, nagsadya si Sheila na sila ay magpakasal na. Pero makalipas lang ang ilang araw, sinabi ni Sheila na panaginipan niya na parang kasal na siya dati pero nag-divorce din sila sa parehong araw. Dahil dito ay nagtanong si Sue kung kasal nga ba siya dati. Sumagot si Sheila na napaisip siya na parang nag-asawa nga siya noon. Noon daw ay nag-arrange siya ng peking kasal para matulungan ng isang kaibigan na si Lee Tae-jun na makabili ng bahay sa Beijing. Nagmungkahi si Sue na tawagan si Lee Tae-jun para makumpirma pero sumagot si Sheila na hindi na sila okay at ayaw niyang makipag-ugnayan sa kanya. Sinabi ni Sue na masyadong biglaan ang usapang kasal at kailangan niyang mag-isip. Kamanghamanghang si Sheila pa ang unang nagalit. Nag-impake siya ng kanilang mga gamit at umuwi. Pagkatapos ng isang gabi ng pag-iisip, napagtanto ni Sue na ayaw niyang mawalay sa kanya si Sheila. Kinabukasan ng gabi,
Humingi siya ng tawad sa nobya kahit wala naman siyang kasalanan at pumayag siyang magpakasal sa June 6. Subalit nagbagong muli ang mga plano. Dahil si Sheila ay isang divorcee, kailangan niyang pumunta sa local police station, dala ang divorce mediation agreement na ibinigay ng korte para baguhin ang kanyang marital status. Mula unmarried, kailangan maging divorced ang status bago siya makapag-apply para sa kanilang marriage certificate ni Sue. Noong gabi ng June 5, sinabi ni Sue na gusto niyang makita ang divorce mediation agreement ni Sheila. Ngunit tumanggi ang nobya dahil daw sa kanyang personal privacy. Papayag lamang siya kung magbabayad si Sue ng 880,000 RMB o humigit kumulang $130,000. Bagamat litong-lito ay ibinigay pa rin ni Sue ang pera. Matapos basahin ang dokumento ay lalong naging komplikado ang nararamdaman ni Sue. Ang pangalan ng lalaki ay hindi Lee Tae-jun kung hindi isang tao na may apelidong Liu. Nangyari ang kasal noong January 2011 at nag-divorce noong April ng kaparehas na taon. Tumagal ng 3 buwan ang kanilang kasal at binigyan ni Liu si Sheila ng $30,000 bilang compensation. Sinabi ni Sue ang kanyang pagkabahala dahil sa hindi pagkakatugma ng mga detalyeng ibinigay sa kanya ni Sheila. Sinabihan niya ang nobya na huwag muna silang magmadali sa pagpapakasal. Ikinagalit ito ni Sheila at sinabing binago pa niya ang kanyang marital status para sa kanya at ngayon ay sinasabi na ni Sue na pag-iisipan muna niya ang kanilang relasyon. Sinuntok ni Sheila ang mata ni Sue at naghiwalay sila nang hindi maganda ang lagay ng gabing yon. Muling humingi ng tawad si Sue kay Sheila at sinabing namimiss na niya ito. Tinanong niya ang nobya kung totoo ba ang sinabi niya dati na na-love at first sight siya. Subalit sumagot lang si Sheila na manahimik siya at pag-isipan ang kanyang mga aksyon. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Sue. Pinuntahan rin niya si Sheila para personal na mag-sorry pero hindi siya hinarap ng nobya, puwera na lang sa isang kondisyon. Sinabi ni Sheila na kung sincere si Sue sa paghingi ng tawad at gusto talaga niyang magkasundo silang muli, ay kailangan niyang magbigay ng 50,000 RMB na humigit kumulang $7,500 araw-araw hanggang sa siya ay masatisfy. Bukod pa rito, humingi si Sheila ng kabayaran na 358,000 RMB na humigit kumulang $53,000 para sa pagbabago ng marital status. Pumayag si Sue sa mga kondisyong ito. Sa kabuuan, nagbayad si Sue kay Sheila ng tinatayang $200,000 para magkasundo at maidaos na ang kanilang kasal. Official nilang na-register ang kanilang kasal noong June 7. Para kay Sue ay mayroon na siyang matatawag na sariling pamilya. Ngunit hindi niya alam na umpisa na ito ng kanyang matinding kalbaryo sa buhay. Pagkatapos ng kanilang kasal, tumanggi si Sheila na lumipat sa apartment ni Sue dahil mayroon daw siyang fear of heights. Dahil dito ay kinailangan ni Sue na manirahan sa villa ni Sheila. Noong June 17, dumating ang ama ni Sheila sa Beijing at nakilala ni Sue ang kanyang biyanan sa unang pagkakataon. Nang hapon ding yon, nakatanggap si Sue ng message mula sa isang dating blind date na nag-congratulate sa kanyang kasal. Nag-reply si Sue para magpasalamat. Nang makita ito ni Sheila, inakusahan niya si Sue na nakikipagrelasyon sa ibang babae. Tinawag siyang salbahe at nagdemand ng divorce. Nangyari ito 10 araw lamang pagkatapos ng kanilang kasal. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Sue at inexpress ang kanyang pagkamiss kay Sheila kapag sila ay magkalayo. Nagpadala pa si Sue kay Sheila ng 50,000 RMB at nangakong magpapadala pa uli ng karagdagang 200,000 RMB, mapatawad lamang siya nito. Sumunod na araw, nag-reply si Sheila ng 1 million RMB bukas. Pagsapit ng June 18 sa kahilingan ni Sheila, gumawa ng guarantee letter si Sue na nagsasabing kapag siya ay nakipag-divorce kay Sheila, kailangan niyang magbayad ng 5 million RMB. Kailangan din niyang bayaran ang mortgage sa Hainan House para kay Sheila. Noong June 22, bumalik na si Sue sa kanyang sariling apartment. Pinilit naman ni Sheila na ibenta ni Sue ang kanyang high-rise apartment at bumili na lang ng isang villa.
Sa isang panayam, ipinaliwanag ng kapatid ni Sue na ang apartment ay binili bago ang kasal, kaya ay tinuturing itong premarital property kung saan walang karapatan si Sheila. Pero kung ibebenta ito at bibili ng panibago, magkakaroon ng karapatan si Sheila dahil na-acquire nila ang property habang sila ay kasal. Sa mga kinikilos at sinasabi ni Sheila ay unti-unting natatauhan si Sue sa tunay na pagkatao ng kanyang napangasawa na tuso, materialistic at mukhang pera. Sa paglipas ng mga araw ay pabawas ng pabawas ang nararamdamang pagmamahal ni Sue para kay Sheila. Subalit malaki na ang kanyang nagastos sa kanilang relasyon, idagdag pa ang kanilang kasunduang halaga sa oras na siya ay makipag-divorce. Tila naramdaman ni Sheila ang panlalamig ni Sue kaya sinimulan niyang sumbatan ito. Sinabi niyang marami na siyang salapi at ari-arian bago pa man niya makilala si Sue. Dagdag pa niya ay marami pang mga lalaking ipinakilala sa kanya ang dating company na di hamak na mas mataas ang qualifications ikumpara kay Sue. Nilait din niya ang panlabas na kaanyuan ni Sue at sinabihan siyang masama ang ugali, unattractive at may nakakahawang sakit. Pangkaraniwan lang daw sa mga middle-aged na lalaki sa Beijing ang kumita ng milyones tulad ni Sue kaya madali lang daw siyang makahanap ng kapalit nito. Lubos na nasaktan si Sue sa mga binitawang salita sa kanya ni Sheila. Noong July 6, muling nagpadala si Sheila kay Sue ng larawan ng villa na gusto niyang ipabili dahil masyadong maliit at mataas ang apartment ni Sue. Nagbanta siyang makikipag-divorce at maghahanap ng ibang lalaki kung hindi pagbibigyan ni Sue ang kanyang hiling. Tila pagod na si Sue sa kanilang pagsasama kaya sumang-ayon siya na mag-file na ng divorce. Pinaalala sa kanya ni Sheila ang guarantee letter pero inalmahan ito ni Sue at sinabing mahigit $750,000 na ang nagagastos niya para sa kanya. Dahil hindi umubra ang planong panghuhutot, nagsimulang i-blackmail ni Sheila si Sue na i-expose niya ang kumpanya na mayroon daw legal at tax issues. Sinabi niya sa asawa na mayroon siyang tiyuhin na may posisyon sa Public Security Bureau. Ang WePhone product na ginagamit sa mga international long-distance na tawag ay legal sa mga Western countries, ngunit wala silang mga kaukulang lisensya sa China. Dati nang na-involve si Sue sa negosyo ng VPN na kalaunan na ipinasara, kaya naman nangangamba siyang maulit ito sa pinaghihirapan niyang negosyo. Noong July 7, nagbanta si Sheila na i-report na si Sue sa mga pulis para sa tax evasion na pwedeng magresulta sa life sentence. Noong araw ding yon, si Sheila kasama ang kanyang ina ay sumugod sa apartment at inatake niya si Sue sa elevator. Dahil sa takot ay hindi muna umuwi si Sue at nanatili muna sa isang hotel ng ilang araw. Sa puntong yon ay buo na ang desisyon ni Sue na makipag-divorce, ngunit pinagtatalunan pa rin nila ang halaga ng pera na matatanggap ni Sheila. Pagsapit ng July 11, nag-post si Sheila sa WeChat na kino-congratulate ang kanyang tiyuhin dahil na-promote ito bilang senior police supervisor. Isang paraan para matakot niya si Sue. Nang makita ni Sue ang post, nakaramdam siya ng takot kaya agad niyang tinext si Sheila para sabihing hindi na siya makikipag-divorce. Tinawagan siya ni Sheila para sabihing pag-usapan nila ito ng personal, ngunit tumangging makipag-usap si Sue. Maya-maya ay isang boses ng lalaki ang narinig niya sa linya. Pinagsabihan siya nito na maraming galamay ang kanyang pamilya sa Beijing. Pinagbantaan siya ng lalaki na ipapasara ang kanyang negosyo at kukumpiskahin ang lahat ng kita nito kung hindi niya ibibigay ang halagang dinedemand ni Sheila. Sinabi rin niyang aarestuhin niya si Sue pagdating ng gabi kung hindi pa ito kikilos. Matinding takot ang naramdaman ni Sue sa paniniwalang nanganganib siya at ang kumpanya sa makapangyarihang kamag-anak ng kanyang asawa. Sinamantala ni Sheila ang sitwasyon kaya bukod sa dinedemand niya na bahay, humihingi rin siya ng halagang 10 million RMB na humigit kumulang $1.5 million. Inalmahan ito ni Sue at sinabing wala siyang ganong kalaking halaga pero patuloy pa rin si Sheila sa pagbabanta at panggigipit sa kanya.
Pinirmahan ng dalawa ang divorce agreement noong July 16 kasama ang settlement na $1.5 million. Agad binayaran ni Sue ang $1 million. Ang kalahating milyon naman ay kailangan niyang babayaran sa susunod na 2 buwan. Sa loob ng 2 araw ay nakabenta ng mga stock si Sue at kumuha sa kita ng kumpanya pambayad ng $1 million. Ang ownership ng Hainan House ay nai-transfer din niya sa pangalan ni Sheila alinsunod sa kanilang kasunduan. Nakuha nila ang divorce certificate noong July 18. Sa loob ng 41 days bilang mag-asawa, nakagastos si Sue ng mahigit 13 million RMB o $2 million para lang kay Sheila. Matapos ang divorce, inaasahan ni Sue na matutuldukan na ang kanyang kalbaryo pero mali siya ng inaakala. Patuloy pa rin si Sheila sa panggigipit para maibigay na niya ang kakulangan sa halagang napag-usapan. Kung hindi ay isusuplong at ipapasara niya ang kumpanya. Pinaalala ni Sheila ang mga posibleng epekto nito kay Sue tulad ng hindi magandang bank records, pagka-hold ng kanyang bank accounts at kawalan ng kakayahang mag-travel gamit ang tren at eroplano. Posible rin daw na kuhain ng korte ang bahay niya para i-auction. Gayunpaman inamin ni Sue na nasimot na ang kanyang pera kaya nagsuggest si Sheila na mag-loan o kaya naman ay isangla ang kanyang apartment. Nakarating sa pamilya ni Sue ang kanyang pinagdaraanan kaya pinagsabihan nila ito na huwag magbigay ng kahit anong halaga kay Sheila at i-report na ito sa mga pulis. Pinuntahan siya sa Beijing ng kapatid na babae para magbigay ng suporta. Isang abogado ang nagmungkahi sa kanya na i-delay ang pagbabayad sa kadahilanang nangangala pa siya ng pondo para dito. Binilin din ng abogado na kolektahin niya lahat ng resibo at chat records nila ni Sheila. Nagmakaawa si Sue kay Sheila na isalba ang kanyang kumpanya subalit sinabi sa kanya nito na ipinaalam na niya sa mga kamag-anak niya na may koneksyon sa tax bureau. Iaatras lang daw niya ang report kung babayaran na ni Sue ang kapupunan ng halagang napag-usapan. Patuloy si Sheila sa pagsisend ng mga screenshots ng report calls para takutin si Sue. Isang lalaki rin ang pumapel para personal na pagbantaan siya. Noong September 7, 2 o'clock ng madaling araw, nag-post ng announcement si Sue sa WePhone na sinasabing ang kanyang ex-wife ang dahilan sa kanyang pagkamatay. Galit na nag-send si Sheila ng message kay Sue tungkol dito. Sinabi ni Sue na test post lang ito at burado na. Bandang alas 5 ng umaga nag-send naman si Sue sa kanyang kapatid na babae na natutulog ng panahong yon sa kanyang apartment. Minessage niya ito ng I love you pero di na niya kayang magpatuloy pa. Nag-sorry din siya sa kanyang pamilya. Sinabi rin niya sa message na tinanggal niya ang password ng kanyang phone at iniwan ito. Matapos noon ay nagtungo si Sue sa rooftop ng building at doon ay tumalon siya na kanyang ikinasawi. Bago siya pumanaw, idinitalye ni Sue lahat ng kanyang naranasan kay Sheila at shinare ito online kasama ang mga ebidensya tulad ng litrato ng mga bank transfer, resibo at chat records nila. Agad itong nag-viral dahilan para kasuklaman at magpadala ng mga di magagandang mensahe ang taong bayan kay Sheila. Nireport ng pamilya ni Sue si Sheila sa mga pulis para sa kasong extortion, subalit hindi ito magiging madali dahil sa paraan ng pagkamatay ni Sue. Isa pang dahilan ay ang perang binigay ni Sue kay Sheila ay naaayon sa kanilang agreement. Sa kasamaang palad ay hindi maituloy ng mga pulis ang pagsampa ng criminal case laban kay Sheila. Iminungkahi nila sa pamilya na mag-file ng civil lawsuit. Nilinaw naman ng tiyuhin ni Sheila na matagal na silang walang ugnayan ng kanilang pamangkin. Ayon sa kanya, isa siyang teacher sa isang public security university at wala siyang koneksyon sa mga otoridad at wala rin siyang alam tungkol kay Sue. Nang imbestigahan ng mga otoridad ang WePhone company, kinumpirma nilang wala itong tax violations. Makalipas ang 6 na buwan, nag-post si Sheila online tungkol sa pangharas na natatanggap niya maging ng kanyang pamilya. Sinabi rin niyang na-expose lahat ng kanilang impormasyon. Sa kanyang post ay parang sinasabi niyang
Siya ang biktima. Sinabi niyang binaliwala lang daw siya ni Sue. Inakusahan niya itong nananakit at may karelasyong iba habang kasal pa sila. Pinaliwanag niya na ang mga mamahaling gamit at pera na natanggap niya galing kay Sue ay mga pampalubag loob sa kanya sa tuwing sasaktan siya nito. Sinabi rin niyang nagawa lang niya ang mga pagbabanta at pananakot dahil sa sobrang inis niya sa kanyang asawa. Ang pagiging pa-victim ni Sheila ay hindi naging matagumpay nang may mag-expose ng mga conversation nila ng kanyang mga kaibigan. Sa conversation, sinabi ni Sheila na iniisip niya makipaghiwalay kay Sue para humanap ng mas batang lalaki at lulustayin niya ang pera sa kasiyahan. Doon ay mababasa din ang kanyang panlalait kay Sue at ang kanyang intensyong simutin ang kayamanan at hiwalayan ito. Sinabi rin niyang hindi niya kayang mabuhay kasama ang isang lalaking katulad ni Sue. Noong July 12, 2018, nagkaroon ng pre-trial meeting. Napansin ng family lawyer ni Sue na madaming bahagi ang nawawala sa chat records na sinubmit ni Sheila. Dahil dito ay inutusan siya ng korte na ibigay ang kanyang cellphone, ngunit hindi siya pumayag. Noong 2019, nakita ng mga netizens ang profile ni Sheila sa dating website kung saan binago niya ang kanyang residence sa California, USA. Ikinagalit ito ng mga tao. Noong December taong 2020, nagsampa ng kaso ang pamilya ni Sue laban kay Sheila sa Beijing Court. Tumagal ito ng mahigit 2 taon. Pagsapit ng March 31, 2023, ipinag-utos ng korte na isauli ni Sheila ang halagang humigit kumulang $1.5 million kasama ang mga sasakyan sa pamilya ni Sue. Bukod pa dito ay pinakancel ng korte ang ownership niya sa 2 properties sa Hainan at Beijing. Pagsapit ng May 2023, kinumpirma ni Sheila online na naibalik na niya ang $1 million sa pamilya ni Sue. Nagbigay din siya ng mensahe sa kapatid na babae ni Sue na bayaran ang mga kaukulang buwis. Hindi humingi ng tawad si Sheila sa pamilya ni Sue bagkus ay patuloy pa nitong sinisiraan si Sue kahit pumanaw na at sinisisi pa niya ang kapatid na babae sa pagkamatay ng kanyang ex-husband. Habang ginagawa niya ito ay lalo namang na-expose ang kanyang mga nakaraan. Napag-alamang bago kay Sue, 3 beses nang ikinasal si Sheila sa iba't ibang lalaki. Ang lahat ng ito ay hindi tumagal at nakakuha si Sheila ng malalaking halaga, mga sasakyan at properties sa mga ito. Ayon sa kanyang mga naging kaibigan noong college, masikretong tao si Sheila. Madalas siyang kumuha ng mga part-time gigs tulad ng freelance modeling. May mga allegations din na si Sheila ay involved sa mga high-end companionship services. Napag-alaman din na habang kasal sila ni Sue ay sumasideline pa rin si Sheila sa iba't ibang mga lalaki kapalit ang malaking halaga. Sa loob ng 6 na taon, hindi tumigil ang pamilya ni Sue na imbestigahan ang pagkatao ni Sheila para makakuha ng mga ebidensya sa lahat ng katiwalian niya sa bansa na maaaring makapag-aresto at makapagpakulong sa kanya. Noong June 9, 2023, kinumpirma ng kapatid na lalaki ni Sue na si Sheila ay nasa detention center matapos siyang arestuhin ng mga otoridad. Nahaharap siya sa iba't ibang criminal charges. Nakakalungkot lang na hindi nabigyan ng hustisya ang lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Sheila kay Sue.